So naghahanap ka ng solid na hosting solution para sa WordPress website mo. Maybe kahit e-commerce or community-driven site pa. At napadaan ka sa Rapid Cloud. Ang daming magagandang reviews. Ang daming nagsasabi tungkol sa speed, support, at ease of use. Pero totoo nga ba ang hype? Or isa lang ba tong hosting company na magaling lang sa marketing? Sa video na to, magdi-deep dive tayo kung ano talaga ang ino-offer ni Rapid Cloud. Paano siya nagko-compare sa ibang hosting providers at kung worth it ba talaga siya sa pera mo. Kung nagpapatakbo ka ng WooCommerce store, BuddyBoss community, or kahit anong WordPress site na kailangan ng mabilis at scalable na performance, stick around dahil i-cover natin lahat ng kailangan mong malaman. Ano nga ba ang Rapid Cloud? Ang Rapid Cloud ay isang managed WordPress hosting provider na lately ay nakakakuha ng maraming attention, lalo na mula sa mga users na nagpapatakbo ng high-performance sites. Pinapangako ng company na magbibigay sila ng hosting experience na mabilis, secure at optimized para sa WordPress, lalo na para sa mga dynamic sites tulad ng online communities, learning platforms at e-commerce stores. Isa sa pinakamalalaking selling points ng Rapid Cloud ay ang focus nila sa performance. Unlike sa traditional hosting companies na basta isasalang lahat ng klase ng website sa isang server, si Rapid Cloud ay specifically designed para mag-handle ng high-traffic, resource-heavy WordPress sites. Ang idea dito, hindi mo na kailangan problemahin ng caching plugins, server optimization, or kung bakit mabagal yung site mo. Si Rapid Cloud na ang bahala sa lahat ng yon para sa'yo. Pero totoo ba talaga ang claim na to? Well, let's break it down. Isa sa mga unang nababanggit ng mga tao kapag pinag-uusapan si Rapid Cloud ay yung bilis niya. Halos lahat ng reviews may sinasabi na noticeably faster yung site ko after lumipat. Pero para maging specific tayo, ano nga ba ang nagpapabilis sa kanya? Una, si Rapid Cloud ay gumagamit ng Lightspeed server imbis na Apache or NGINX. At malaking advantage to pagdating sa WordPress performance. Mas magaling mag-handle ng concurrent users ang Lightspeed. Ibig sabihin kahit marami kang visitors na sabay-sabay, hindi agad babagal ang site mo. With Rapid Cloud, built-in at auto-optimized na ang object caching for WordPress na hindi mo na kailangan galawin pa. So, does Rapid Cloud live up to the hype pagdating sa speed? Based sa real user experience, parang resounding yes ang sagot. Ease of use, beginner-friendly ba siya? Kung naka-experience ka ng gumamit ng cPanel, alam mo nang matagal na tong go-to hosting dashboard. Pero minsan nakakalito at overwhelming siya, lalo na para sa mga beginners. Si Rapid Cloud ay may ibang approach. Binitawan nila yung old school layout at pinalitan ng clean, modern interface na mas madaling i-navigate. Yung pag-migrate ng site mo papunta sa Rapid Cloud ay surprisingly easy din. Maraming users ang nagsasabi na ang Rapid team mismo ang nag-handle ng migration nila for free at with minimal downtime. Malaking bagay ito lalo na para sa mga business owners na hindi afford na mag-offline ng ilang oras yung site habang lumilipat. Customer support. Gaano nga ba kaganda? Dito talaga nagsishine si Rapid Cloud. Halos lahat ng reviews nababanggit kung gaano ka-knowledgeable at responsive ang support team nila. May isang reviewer na nag-share na nag-crash yung site niya dahil sa bad plugin at hindi na siya makapasok sa WordPress admin panel. Nag-reach out siya sa Rapid Cloud support at within minutes, may support agent na nag-restore ng site niya galing sa backup at tinulungan pa siyang i-troubleshoot yung plugin issue. Now, the downside. May ilang users na nagsasabi na while magaling ang live chat para sa quick fixes, kapag mas complex ang issue, mas kailangan na ng support ticket na medyo mas matagal. Pero kung ikukumpara sa ibang hosts, ang Rapid Cloud support pa rin ay isa sa pinakamagaganda. Ngayon pag-usapan natin ng konti yung pricing. Si Rapid Cloud definitely hindi yung pinakamurang hosting provider. Pero hindi rin siya yung pinakamahal. Yung nag-iisang totoong reklamo sa pricing galing sa mga users na may small, low traffic sites. Kung simple blog or maliit na portfolio site lang naman ang meron ka, baka maging overkill si Rapid Cloud para sa'yo. Pero kung nagpapatakbo ka ng e-commerce store, online course platform, or community site, yung performance boost niya ay pwedeng maging game changer para sa'yo. Kung gusto mong magsimula sa Rapid Cloud, meron kaming link sa baba sa description na magdadala sa'yo sa page na to. Meron silang iba't ibang pricing plans na pwede mong pagpilian. Light plan, startup plan, at performance plan. Lahat ng plans na to ay may iba't ibang timeline din. Pwede kang pumili ng monthly, annual, or kung gusto mong mag-save ng malaki, 2 years. Quick reminder lang bago ko makalimutan. Kung gagamitin mo yung link sa baba ng description, makakakuha ka ng 10% off sa monthly subscriptions at 25% off sa yearly plans. Gamit lang yung link sa baba sa description. Ngayon tingnan naman natin yung ilang features. $26 per month para sa light plan. Mukhang mataas. Pero ulitin ko, hindi ito para sa simpleng blog or newsletter type na website lang. Ito ay para sa mga websites na talagang kumikita ng malaki. At kung mawalan sila ng hosting kahit sandali, malaki ang pwedeng mawala sa kanila. Kaya para sa kanila, worth it ang investment na to. Ngayon tingnan naman natin yung startup plan. Pwede kang mag-build ng sarili mong plan dito. Kapag ginalaw mo yung slider, makikita mo kung paano ka makakakuha ng mas maraming visits, auto-scaling at iba pang features. Depende sa adjustment mo sa slider. At syempre, maapektuhan din yung cost. Makikita mo rin agad kung paano nagbabago yung pricing habang nag-a-adjust ka. At para naman sa gustong
i-maximize ang Rapid Cloud, meron silang performance plan. Merong performance 1, 2, 3, 4, at 5. At may kita mo rin na nagbabago yung number of visits depende sa pipiliin mo. Again, huwag kalimutang gamitin yung link sa baba sa description para makakuha ka ng 10% off sa monthly at 25% off sa yearly plans. Syempre, walang hosting provider na perfect. At si Rapid Cloud meron ding ilang drawbacks. Yung pinaka-common na reklamo ay walang built-in domain registration. Kaya kailangan mong gumamit ng separate service like Cloudflare para sa DNS management. Hindi naman to deal breaker pero dagdag step pa rin siya para sa pagsisetup ng site mo. Isa pa sa mga issue na nabanggit, kahit na mabilis at helpful ang live chat support, yung mga complex problems minsan mas matagal ma-resolve kapag dumadaan na sa ticketing system nila. At lastly, may ilang users na nagsasabi na sana meron ding mas murang plan para sa mga smaller static sites. Kung simpleng blog lang ang nirarun mo, baka maging overkill sa Rapid Cloud para sa'yo. So, is Rapid Cloud worth it? Kung nagpapatakbo ka ng high-traffic WordPress site, e-commerce store, or online community, mukhang strong yes ang sagot. Yung speed improvements, hands-off optimization, at top-tier customer support ay ginagawa siyang excellent choice. At the end of the day, ang best hosting ay yung talagang makakasagot ng specific needs mo. Pero kung naghahanap ka ng hosting provider na aalagaan na yung performance, security, at support para makapag-focus ka na lang sa pag-grow ng site mo, mukhang solid investment si Rapid Cloud. Kung gusto mo magsimula with Rapid Cloud o sa iba pang products na nabanggit natin today, may kita mo yung links nila sa description. Affiliate links to, ibig sabihin kumukuha kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila. Pero walang dagdag na cost para sa'yo. At in fact, kapag ginamit mo yung Rapid Cloud link namin, makakakuha ka ng 10% off sa monthly or 25% off sa annual plans. Yung commissions na yon malaking tulong para masuportahan yung channel at makapag-produce pa kami ng free content katulad nito. Kaya kung gagamitin mo yung links, maraming salamat in advance. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos kung paano gumawa ng websites, nag-explore ng iba't ibang website builders, nagdi-discuss tungkol sa domain names, hosting providers at marami pang iba. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Other than that, maraming salamat sa panonood at takits ulit tayo sa susunod na video.